Susan! Susan! Oh, bakit? Anong problema? Tignan mo ginawa mo sa paborito kong polo. Sinunog mo. Napakamahal ang bili ko rito tapos susunugin mo lang. Pasensya ka na, Pablo. Tumawag kasi si tatay eh. May malaking problema sa bahay. Nakalimutan kong may pinaplansya pala ako. Ang sabihin mo, tonta ka talaga. Simpleng trabaho, pumalpa ka pa, punyeta ka. Anong isusot ko ngayon? Papunta ako sa munisipyo ah. Baka naman may iba ka pang maayos na damit na pwedeng isuot. Hayaan mo, papalitan ko na lang yung polo mo. Papalitan? Bakit? May pera ka ba? Palamunin ka lang dito sa bahay ah. Pasensya ka na talaga, Pablo. Wala ka talagang naidulot sa buhay ko no? Puro ka problema at kamalasan. Palibasa, wala kang pinag-aralan. Pa, tama na po. Bakit pinaiiyak mo na naman si Mama? Dahil tatanga-tanga palagi ang ina mo. Alam mo Susan, kung hindi lang dahil dito kay Pauline, matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo eh. Kaya kung gusto mo makasama pa ng matagal tong anak mo, ayusin mo ang trabaho mo! Naiwan ako umiiyak habang pinapakalma ng anak naming dalagita. Palaging si Pauline ang taga-awat sa ama niya sa tuwing sinisigawan ako at inaaway ni Pablo, Miss Gwen. Sa labis na pagdaramdam ay nayakap ko na lang na mahigpit ang kaisa-isa naming anak. Ang tanging dahilan kung bakit tinitiis ko ang malupit na trato sa akin ng asawa kong si Pablo. Konsehal si Pablo. Sa labas ng bahay kagalang-galang ang imahe niya. Tanging kaming mag-ina lamang ang nakakaalam na may sa demonyo ang ugali ng asawa ko. Lalo na sa loob ng tahanan namin. Kung malupit at masakit magsalita si Pablo kapag walang inom, mas triple pa yun kapag nakakatikim siya ng alak. Dahil imbis na sa tiyan, ay sa ulo niya napupunta ang alkohol na kanyang tinutungga. Pablo, mabuti naman at nandito ka na. Dahil sa katangahan mo, napahiya ako! Pablo! Alam mo bang pinagtatawanan nila ako kanina sa munisipyo? Bukod sa hindi mamahalin yung suit kong polo, gusot pa! Napaka-inutil mo talagang babae ka! Sinasaktan mo na naman si Mama! Ano na naman po bang kasalanan niya? Huwag kang makialam dito, Pauline. Bumalik ka sa kwarto mo. Pero Papa! Susundin mong inutos ko o malilintikan ka rin sa akin gaya ng nanay mo. Ama! Sige na anak, sundin mo na lang ang papa mo. Kung hindi naman malakas ang boses mo, hindi malalaman ni Pauline na nag-aaway tayo eh. Talaga palang boba ka eh. Paano hindi lalakas ang boses ko nang gigigil ako sa'yo? At dahil sumasabat ka pa dyan, itong sa'yo! Pablo, tama na! Tama na, Pablo! Tama na! Aray! Pablo! Habang sinasaktan ako ni Pablo, nakasilip si Pauline sa pinto ng kwarto niya. Masamang-masama ang loob ng anak namin sa ama niya. At awang-awa naman sa akin. Pero wala siyang magawa. Batas ang bawat salita ni Pablo sa loob ng tahanan namin. Isa lang ang naisip na paraan no ni Pauline para matigil kahit pansamantala ang pang-aabuso ng tatay niya sa akin, Miss Gwen. Tay? Susan, bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Wala ho ito. Nadulas ho ako kahapon habang naglilinis sa garden sa likod bahay. Kaya eto, may mga gasgas ako sa katawan. Sigurado ka ba? Baka naman sinasaktan ka na ng asawa mo, pero ayaw mo lang aminin sa akin. Tay naman, hindi magagawa sa akin yun ni Pablo. Kilala niyo naman yung manugang niyo. Mabuting tao ang asawa ko. Kahit mga taga rito ho, alam ho yun. Bakit ho pala kayo napadalaw? Nasa bahay kahapon ng apo ko. Naglambing sa akin na dito raw muna ako sa inyo ng ilang araw. Namimiss niya na raw kasi ako eh. Si Pauline? Lolo! Andito ka na po pala. Kanina ka pa dumating? Hindi naman na po. Halos kararating ko lang.
Oo nga pala, nasaan ang tatay mo? Nasa trabaho na po yata. Maaga raw po umalis, sabi ni Mama. Ganun ba? Hindi ko pala naabutan. Hindi bale. Baka isang linggo naman akong magbabakasyon dito sa inyo eh. Maraming araw pa para magkwentuhan kaming dalawa. Pasok na ho kayo. Akin na tutulungan ko kayo dyan sa mga dala ninyo. Salamat anak. Mga pasalubong ko yan sa inyo. Bumili ako ng panutsa sa palengke. Teka, may tinapay rin. Yay! Maraming salamat po, lolo ko. Wala yun, apo. Ubusin nyo lahat yan. Kapag kulang pa samahan mo ako sa palengke at bibili ulit tayo. Sige po, lolo. Babaunin ko po yung iba at bibigyan ko yung mga kaklase ko. Okay lang po ba? Naku naman. Walang problema. Basta ikaw, apo. Mamaya na natin kainin yung mga dala ng lolo mo, anak. Tara na muna sa kusina at nang makapag-almusal na rin kayo, tay. Tamang-tama, paborito nyo rin ng sinangag, itlog at tuyo. Hindi maitago ang kasiyahan sa mukha ng anak ko. Palibhasa makalolo. Ang tatay Crisanto naman ay nakangiti pero halatang nakikiramdam. May hinala ako noon na pakana ni Pauline ng pagbisita bigla ng aking ama. Kinakabahan ako dahil baka kumprontahin nito si Pablo pag uwi galing sa trabaho. Kagaya ko, nagulat din ang asawa ko nang makita niya si tatay. Tay, napadalaw ho kayo. Bakit? Hindi ka na ba pwedeng bisitahin ng anak ko at apo? Hindi naman ho sa ganun. Nagulat lang ho ako Naghapunan na ba kayo? Hindi pa. Pero kanina pa nakapagluto si Susan Hintayin ka raw namin para sabay-sabay tayo kumain. Magbibis lang ho ako. Nasa kwarto ho ba namin si Susan? Kapapasok lang niya ron bago ka dumating. Sige ho. Sabay na ho kaming pupunta sa kusina mamaya. Bakit nandito ang tatay mo? Nagulat din ako kanina, Pablo. Nagsumbong ka siguro, no? Hindi. Si Pauline. Sabi ni tatay, pinakiusapan daw siya ng anak natin na magbakasyon muna dito. Baka naman inutusan mo yung anak mo. Hindi ko gagawin yun. Kung maaalala mong baka may alam si tatay sa... kaninang umaga pa siya dumating pero wala namang nabanggit sa akin. Siguraduhin mo lang talaga na hindi mo pa ka nang pagpunta dito bigla ng tatay mo, Susan. Kundi may kalalagyan ka sa akin. O ano pang hinihintay mo? Hubarin mo na yung pantalong ko. Dapat lang pagsilbihan mo ako dahil pagod ako sa trabaho. Oo, Pablo. Eto na, gagawin ko na. Pinigilan kong mapaluha dahil ayokong lumabas ng kwarto naming mag-asawa na namumugto ang aking mga mata, Miss Gwen. Sigurado kasi ako mapapansin yon ng aking ama. Sa kabila ng hindi magandang trato sa akin ni Pablo, hanggat maaari ayokong masira ang magandang imahe niya kay Tatay Crisanto. Lalo pat tutol ng tatay ko nung una pa lang na magpakasal kami. Magkababata kami ni Pablo. Parehong laki sa mahirap na pamilya. Pero sinuwerte makatapos ng pag-aaral ang asawa ko. Habang ako ay hanggang high school lamang. Bilang panganay sa 10 magkakapatid, bata pa lamang kinailangan ko ng kumayod para sa pamilya namin. Dahil first love ko rin si Pablo, nagkaroon kami ng relasyon. Pero nang makagraduate siya ng kolehiyo, sinabihan ako ni tatay na pag-isipang mabuti kung pakakasal ako kay Pablo. Pakaraw kasi pagdating ng araw, alilain lang ako ng asawa ko. Pero masinunod ko pa rin ang bulong ng aking damdamin, Miss Gwen. Hanggang sa nabuntis nga ako at kinailangan na naming magpakasal. Maayos naman ang pagsasama namin noon ni Pablo. Mas excited pa nga siyang magkaanak kesa sa akin. Nang isilang ko si Pauline, ay naramdaman kong mas lalo akong minahal ng aking asawa. Pero isang araw ay unti-unti na lang siyang nagbago at mas lalong lumalayon nang maging konsehal na si Pablo. Kailan ho pala ang balik niyo sa inyo, tay? Kararating ko na kanina Parang itinatabi mo na ako, Pablo. Hindi naman ho sa ganun. Naitanong ko lang. Masaya nga ako napadalaw kayo May kasama rito ang mag-ina ko kapag nasa trabaho ako. Maiba ako. Kumusta naman kayo nitong si Susan? Kumusta ang pagsasama niyo? Maayos naman tay. Bakit yun na itanong? Wala naman. Baka lang nagkakaproblema kayo.
Normal naman sa mag-asawa na magkaroon ng di pagkakaunawaan. Ang hindi normal at hindi tama, nagkakapisikalan. Naku, tay, wala ho kayong dapat na alalahanin. Maayos yung pagsasama namin ni Susan. Hindi ko magagawa saktan tong anak nyo. Susan, nagsasabi ba ng totoong asawa mo? Oho, tay. Siguraduhin mo lang, Pablo. Alam mo namang mahal na mahal namin itong si Susan. At sa oras na malaman kung hindi magandang trato mo sa kanya, naku, sinasabi ko sa'yo, kahit na matanda na ako, ilalaban ko ng patayan si Susan. At wala akong pakialam kahit na konsihal ka pa. Huwag ho kayo maglalatay. Mahal na mahal ko rin ho si Susan. Kahit nga hulang mo di ko yung pinadatapuan mabuti naman kung ganon. Di ka pa rin nagbabago, anak. Masarap ka pa rin magluto. Salamat ho, tay. Kumain lang kayo ng kumain. Marami pang kanin at ulam doon. Lo, pagkatapos po nating kumain, pwede bang basahan niyo ako ng kwento bago matulog? Oo naman, apo. Yun lang ba? Kahit ilang kwento pang gusto mo. Opo, salamat, Lolo. Tahimik lamang ako habang nag-uusap ang maglolo. Pero hindi nakaligtas sa aking paningin ng matatalim na titig sa akin ng asawa ko. Habang naroon sa bahay namin si Tatay Crisanto, hindi ako magagawang saktan ni Pablo. Pero sa oras na umalis ang aking ama, siguradong hindi palalagpasin ni Pablo ang pagkakataon para kumprontahin ako. Mabilis na lumipas ang mga araw. Namalayan ko nilang natapos na pala ang 1 linggong pagbabakasyon sa amin ni Tatay Crisanto. Mamimiss po kita, Lolo. Balik ka po ulit, ha? Oo naman, apo. Bibisitahin ko ulit kayo rito. Basta yung mga billing ko sa'yo, ha? Huwag mong kakalimutan. Siyempre naman po. Mag-aaral ako mabuti at laging tutulungan si Mama sa mga gawaing bahay. Salamat, apo ko. Susan, Tay, kapag may problema ka, puntahan mo lang ako. Palagi mo akong kakampi, anak. Huwag kang papayag na saktan ka ng ibang tao. Kahit pa lang sarili mong asawa. hindi naman po niya ako. Huwag mo nang pagtakpan ng lalaking yon. Alam ko na ang totoo. Pinalagpas ko lang muna ang mga nalaman kong ginawa niya sa'yo. Pero kapag nauulit pa yon, pasensyahan na lang talaga kami ni Pablo. Hayaan niyo na lang akong ayusin ang problema naming mag-asawa, Tay. Sige, pagbibiyak kita dyan sa hilig mo. Pero alam mo naman kung ano makakaya kong gawin, anak. Oho, Tay, wag ho kayo mag-alala. Akong bahala kay Pablo. Baka kulang lang ho sa lambing kaya mainit lagi ang ulo. Paano? Mauna na ako. Puli na po. Alis na si Lolo. Po kayo, Lo. Ingat ho kayo, Tay. Salamat sa pagbisita. Gaya ng inaasahan pagdating ni Pablo kinagabihan, ay mainit na naman ang ulo ng asawa ko. Alam kasi niya na nakaalis na si tatay. Pagpasok pa lang niya sa pintuan namin, ay binato na agad ako ng hinubad na sapatos. Halos maalog ang utak ko dahil sa ulo ko tinamaan, Miss Gwen. Ayup ka talagang babae ka. Pati sa tatay mo ipapahamak mo ko. Wala akong sinabi sa kanyang kahit ano, Pablo. Pinagtakpan ko pa nga lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Sinungaling! Anong palagay mo sa akin, tanga? Alam ko nagsumbong ka sa ama mo, kaya bigla siyang napasugo dito. At ang kapal ang mukha ng tatay mo, Susan. Ang lakas ang loob niyang pagbantaan ako. Kung siya ipatumba ko bukas na bukas din. Pablo, pagpasensyahan mo na si tatay. Matanda na siya. Kaya wala na siyang silbi sa mundo. Salot at pakialam merong matanda. Pati tatay ko binabastos mo na, Pablo. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan Nasaan na yung Pablong minahal ko't pinakasalan? Huwag mo akong dinadramahan, gaga. Gusto mo bang malaman kung bakit ako nagkakaganito? Kasi nagsisisi ako kung bakit pinakasalan pa kita. Ang daming babae na mas karapat dapat kong maging asawa. Hindi kagaya mong tonta. Walang pinag-aralan. Inutil! Sobrang nadurog ang puso ko sa mga salitang binitiwan ng asawa ko. Wala akong nagawa kundi umiyak na lang ng umiyak sa isang sulok habang sa po ang sumasakit na ulo.
Nang pumasok sa kwarto namin si Pablo, ay saka naman lumapit ang anak naming si Pauline sa akin. Sorry po, Mama. Kasalanan ko kung bakit sinaktan ka na naman ni Papa. Ako ang nagsumbong kay Lolo ng mga ginagawa niya sa'yo. Wala kang kasalanan, anak. Pero sa susunod, huwag ka na magsusumbong ulit sa tatay. Baka pati ikaw madamay sa galit ng papa mo. Okay lang po, Mama. Kesa ikaw lang yung sinasaktan niya. Pauline, anak. Bakit po ganun si Papa? Ayoko na sa kanya, Ma. Doon na lang po tayo kina Lolo. Hindi pwede, anak. Hindi natin pwedeng iwan dito ang papa mo. Huwag ka nang umiyak. Bukas baka hindi na mainit ang ulo niya. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Pero sa ulo ka po tinamaan ng sapatos na binato ni Papa. Isusumbong ko talaga siya kay Lolo Crisanto. Yan ang wag na wag mo na ulit gagawin, Pauline. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Pero Mama! Basta makinig ka sa akin. Magiging maayos din ang lahat. Magiging okay din ulit kami ng papa mo. Habang yakap-yakap ko ang aking anak, nagdarasal akong sana'y pakinggan ako ni Pauline. Sa oras kasi na magsumbong ulit siya kay tatay, ay tiyak na malaking gulo. Isa pa kaya naman ako nagtitiis sa ugali ni Pablo ay dahil sa anak namin. Hindi ko mabibigyan ng maginhawang buhay si Pauline kung ako lang mag-isa. Hindi ko siya mapag-aaral sa maayos na eskwelahan. Dahil kahit makapagtrabaho ako, siguradong kulang pa sa pagkain naming mag-inang kikitain ko, Miss Gwen. Tiniis ko na lang ang pananakit ng aking ulo. Sa halip na unahin yon, dumiretso ko sa kusina para ipaghain si Pablo. Ayaw sanang sumabay ni Pauline sa ama niya. Pero tinawag ko siya at pinakiusapang sundin na lang si Pablo para hindi na lalong uminit pa ang ulo. Ako naman kahit hirap kumain ay pilit inubos ang laman ng plato ko. Hindi pa nakontento si Pablo sa pagbato ng sapatos sa akin. Sinadya pa niyang magbasag ng mga pinggan at baso na nakadagdag lalo sa kailangan kong iligpit at linisin. Nakagat na lamang ni Pauline ang labi habang tinitignan ng nakakaawa kong kalagayan. Ayoko makita ang pagmumukha mo at mas lalong ayaw kitang katabi sa higaan. Doon ka matulog sa kwarto ng anak mo. O di kaya doon ka sa kusina kung saan ka nababagay. Hindi mo naman ako kailangan batuhin pa ng unan. Kusa naman akong lalabas. Ba't sumasagot ka pa talaga? Baka gusto mong ihampas ko sa'yo pati itong gitara. Labas na ako. Pahiram ng unan at kumot. O yan! Bilisan mo na, Susan! Lumayas ka na sa harapan ko dahil nasusuka ako sa pagmumukha mo! Pauline? Anak, gising ka pa ba? Mama? Okay lang ba kung dito muna ako matulog sa kwarto mo ngayong gabi? Oo naman po. Inaway ka na naman ba ni Papa? Hindi anak, gusto lang kita makatabi sa pagtulog. Sige po ma, ang tagal na rin nung huli kitang nakatabi. Okay lang po sa akin kahit po dito ka na matulog lagi. Salamat anak. Masakit man ang ulo, puso at katawan ko. Sa tulong ng anak naming si Pauline, ay nakatulog ako ng mahimbing nung gabing yon. Ang mga yakap ng aking anak ay sapat na para kumalma ang puso ko. Yakap na puno ng pagmamahal. Yakap na nagpaparamdam sa akin na meron akong kakampi sa buhay. Sa kabila ng mga nararanasan kong kalupitan sa kamay ng aking asawang konsehal. Nang mga sumunod na araw ay pansamantalang napuno ng katahimikan ng aming tahanan. Naging masyadong abala sa trabaho si Pablo. Ni hindi na siya nag-aalmusal bago umalis. At hindi na rin kumakain ng hapunan pagdating sa bahay kinagabihan. Hindi ko naman yun binigyan ng ibang kahulugan, Miss Gwen. Ang alam ko ay trabaho talagang pinagkakaabalahan ng asawa ko. Hanggang isang araw, nagulat ako nang umuwi si Pablo na may kasamang ibang babae. Michelle? Kumusta po tita? Dito na muna titira si Michelle pansamantala. Nagka-problema kasi sila ng asawa niya. Pinalaya siya.
Huwag po kayo mag-alala. Kung sakaling hindi na kami magkakaayos ni Jason, hahanap po ako ng malilipatan. Ako ba, Michelle? Wala kang dapat ipaliwanag dyan kay Susan. Bahay ko to at bisita kita. Oh, ano pang tinatangatang mo dyan? Asikasuhin mo na tong bisita ko. An siya matutulog? 2 lang naman ang kwarto dito sa bahay. Hindi problema yon. Doon na muna siya sa kwarto natin. Total, doon ka naman natutulog sa kwarto ng anak mo eh. Sa kwarto natin? Ibig sabihin magkatabi kayo? Boba ka talaga. Siyempre hindi. Dito ako sa sofa. Pwede ba? Unahin mo na muna ang pag-aasikaso kay Michelle. Ipagluto mo siya ng merienda. Sige, sandali lang Michelle ha. Okay lang po tita, dito na lang po muna ako sa salas. Maiwan na muna kita dito ha. Feel at home. Kung may kailangan ka, utusan mo lang si Susan. Nakakahiya naman pong mag-utos sa asawa ninyo. Huwag kang mahiya, sagot kita. Saka, di naman yung magrereklamo eh. Salamat sa pagtulong sa akin, konsehal. Wala yun, Iha. Basta't may tutulong ako, bakit hindi? Alam mo namang mahal na mahal ko kayong lahat dito sa lugar natin. Lalo na yung mga tulad mong bumoto sa akin ng eleksyon. Kaya nga maswerte kami dahil isa ka sa mga nanalong konsehal. Napakarami mong natulungan at matutulungan pa. Siyempre naman. Oo nga pala, wag nang konselang itawag mo sa akin. Pablo na lang. Lalo na't magkakasama na tayo dito sa bahay. Sigurado ka bang okay lang? Oo naman. Ako ang bata sa bahay na ito. Kaya huwag mong isipin si Susan, Sige, kung yan ang gusto mo, Pablo. Yan, ang sarap pakinggan. Parang ikaw. Pablo! Biro lang. O siya, alis na muna ako ha. Sige, ingat ka. Oo naman, para sa'yo. Kagaya ng bili ni Pablo, inistima kong maigi si Michelle. Matagal na rin niyang kilala ang babae. Kung hindi ako nagkakamali, kaedaran nito ng isang kapatid kong dalaga. 25 anyos. Alam ko ring malapit na si Michelle kay Pablo mula pa nung bata pa lamang ito. Ang ipinagtataka ko nun ay kung anong ikinagalit ng asawa ni Michelle na humantong sa pagpapalaya sa babae. Ang alam ko kasi ay nasa ibang bansa si Jason at maayos naman ang pagsasama ng dalawa. Dahil hindi naman ako tsismosa, hindi ko na inusisa pa ang bisita ng asawa ko. Pagkatapos itong ipagluto ng merienda, sinamahan ko naman ang babae sa kwarto naming mag-asawa. Nang magsimula si Michelle na ayusin ang mga laman ng dala nitong maleta, ay iniwan ko na muna ito at bumalik ako sa kusina. Nagulat ako na maagang umuwi si Pablo nung hapong yun, Miss Gwen. Mas nauna pa siyang dumating kaysa kay Pauline. Pagdating ng anak namin ay nagulat ito sa tagpong naabutan sa salas. Si Pablo, kausap si Michelle at masayang nagtatawanan ng mga ito. Kahit labag sa loob ay nagbano pa rin si Pauline sa ama, bago ito dumiretso sa kusina para kausapin ako. Ma, sino po yung kausap ni Papa? Andyan ka na pala anak. Sino yung babaeng nasa salas, Ma? Hindi mo na ba namumukaan? Sa bagay, malaki kasi ang ipinagbago ng itsura niya. Palibas ay alagang-alaga ang sarili dahil nasa ibang bansa ang asawa. Si Michelle yun, anak. Dito na raw muna sa atin tutuloy dahil may problema sa bahay nila. Saan siya matutulog? Doon sa kwarto namin ng papa mo. Bakit ka po pumayag, Ma? Bakit naman hindi? Doon naman ako sa kwarto mo lagi natutulog. Ang papa mo raw dito muna sa salas. Hindi ko siya gusto, Ma. Hindi po ako sanay na may ibang tao dito sa bahay. Pwera na lang kung kamag-anak niyo ni Papa. Wala naman tayo magagawa, Pauline. Pakisamahan mo na lang ng maayos ang ate Michelle mo gaya ng ginagawa ko. Bakit parang okay lang po sa'yo na ganun sila ka-close ni Papa? Ang saya-saya pa nila habang nag-uusap. Wala namang mali siya yun, anak. Natural lang yun, lalo't konsehal ang tatay mo. Gusto niya lang siguro makabawi sa mga taong bumoto sa kanya noon. Basta, hindi po maganda ang pakiramdam ko sa bisita ni Papa. Sana naman hindi siya magtagal dito sa bahay natin. Hindi nakaligtas kay Pablo ang tila malamig na pakikitungo ni Pauline sa bisita niya. Kahit bata pang anak namin,
ay matalino ito at malakas ang pakiramdam. Sinabihan ni Pablo si Pauline na magpakita ng respeto at mabuting pakikisama kay Michelle. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog. Sinilip ko si Pablo at nakita kong tulog na ito sa sofa sa salas. Humihilik pa. Pero hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit para akong nababalisa. Pilit ko nalang kinumbinsi ang sarili kung baka hindi lang ako sanay na may ibang tao sa bahay, bukod sa aming mag-anak. Lalo't parehas pa naming hindi kaano-ano si Michelle. Halos madaling araw na nantablan ako ng antok. Hindi ko alam na yun lang palang hinihintay ni Pablo para makapunta siya sa kwarto naming mag-asawa kung saan naroon ang bisita niya. Maingat ang mga kilos ni Pablo. Hindi naman nadismaya ang asawa ko nang makitang tulog na tulog ang bisita niya. Dahil alam ni Pablo na isang halik lang niya sa batok ni Michelle ay magigising na ito. Pablo? Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Baka magising sina Susan at Pauline. Bakit ka kasi pumasok dito? Bakit hindi? Kwarto ko to. Ang ibig ko sabihin, alam mo namang hindi pwede dito sa bahay mo. Alam ko. Pero sabik na ako sa iyo eh. Mula nang dumating ang asawa mo galing abroad, hindi na tayo, alam mo na. Naghihinala na nga ang asawa ko, kaya nag-away kami. Hinamon kong lalayasan ko. Malay ko bang papayag ang gago? Kaya nga pagkakataon ko na to para masolo ulit kita. Pero delikado dito, Pablo. Teka lang, ano ba? Nakikiliti ako. Pablo! Sige na Mitch, kahit na isa lang. Bilisan lang natin habang mahimbing pa natutulog yung mag-ina ko. Pero, paano pag nahuli tayo? Wala ka bang tiwala sa akin? Ay, syempre meron. Basta isa lang ha. Tapos balikan na agad sa salas. Oo nga. Tapos bukas labas tayo. Dun sa Maynila. Para siguradong walang makakilala sa atin. Naga, napakahilig mo. Mahal lang kita, kaya lagi akong nanggigigil sa'yo. Bolero ka pa rin. Sige na, bilisan na natin. Sabik na rin ako sa'yo, Pablo. At nagpakasasa nga ang dalawa sa isa't isa habang natutulog kaming mag-ina sa kabilang kwarto, Miss Gwen. Dinungisan ni Pablo ang matrimonial na higaan naming mag-asawa at walang pakundangan nakipagtalik sa babae niya. Halos kababalik lang ng asawa ko sa salas nang magising ako. 4:00 na rin yun ng madaling araw. Ganong oras talaga ako gumigising para maghanda ng almusal ng mag-ama ko. Maaga ka yatang gumising. Umihi lang ako. Tsaka baka naninibago lang ako dito sa higaan. Sanay na kasi itong likod ko sa malambot na kama. Hindi ka rin naman pwede tumabi sa anak natin. Dalagitan na si Pauline. Sinabi ko bang tatabi ako sa kanya? Pwede ba Susan, doon ka na lang sa kusina? Magluto ka na at nang makasabay na rin sa almusal si Michelle. Kailangan tratuhin natin siya ng espesyal. Para naman magandang sasabihin niya sa mga pamilya niya at sa ibang tao tungkol sa atin. Lalo na sa akin. Yun naman talaga ang ginagawa ko, Pablo. Sige na, kumilos ka na dyan. Mag-iwan ako mamaya ng pera pang grocery at pamalengke mo rin. Gusto ko masarap lagi ang ulam at may merienda. Huwag na huwag kong malalamang nagugutom ang bisita ko. Baka ikaw hindi ko pakainin ng 1 linggo. Paliwanag ba? Oo, Pablo. Sige, magluluto na ako. Bago mag-almusal, ginising muna ni Pablo si Michelle. Sabay na nag-almusal ang dalawa pagkaalis ni Pauline. Ako naman ay inutusan ng asawa ko na pumunta na sa palengke. Dahil walang ibang nakakakita, masaya at sweet na nag-almusal ang dalawa. Nagtatawanan at nagsusubuan pa. Humiling pa si Pablo ng halik kay Michelle bago umalis ng bahay. Ang babae naman ay nakangiting bumalik sa kwarto namin at natulog ulit. Magtatanghali na nang makauwi ako sa bahay namin. Marami kasi ang pinamili ko sa palengke, bukod pa yung mga grocery. Napabuntong hininga na lamang ako nang maisip na noon lang nagbigay ulit sa akin ng malaki-laking pera ang asawa ko. Para lang sa espesyal niyang bisita. Nung kami lang 3 sa bahay,
ay tipid na tipid siya kung magbigay ng budget. Hinahanapan pa ako minsan ng listahan ng mga nagagastos araw-araw. Nagiging galante lang siya pagdating sa anak naming si Pauline. Pakiramdam ko ay lalo ako napagod nang makita ang mesa at lababo na tambak ng mga hugasing plato. Bukod sa magluluto pa ako ng pagkain para sa tanghalian, maglilinis din ako ng mga pinamili kong karne at isda at mag-aayos ng grocery. Ni hindi pa ako kumakain ng almusal dahil inutusan nga ako ni Pablo na sumabay sa anak naming pagpasok nito sa eskwela. Para hindi raw ako maubusan ng sariwang isda at karne. Samantala bago umuwi si Pauline sa bahay namin ay dumaan muna ito kina Tatay Crisanto. Nangako sa akin ng anak ko na hindi na ulit magsusumbong sa lolo nito. Pero iba talaga ang pakiramdam ni Pauline sa bisita ni Pablo. Apo, nandito ka na naman. Hindi ka po ba masayang makita ako, Lo? Hindi naman siya ganon. Pero nagpaalam ka ba sa mama mo na dadaan ka rito? Hindi po. Bigla ko lang din kasing naisip bago mag-uwian. May problema na naman sa bahay niyo? May dinalang babae sa bahay si Papa, Lo. Sabi ni Mama bisita raw at hindi magtatagal sa amin. Pero ayoko sa kanya. Lalo na at doon pa siya pinapatulog ni Papa sa kwarto nila ni Mama. Anong itsura niya? Maganda po. Maputi, sexy at kaedad yata ni Tita Sara. Pero may asawa na raw po, sabi ni Mama. Konsyel si Pablo. Normal lang na maging takbuhan siya ng mga tao. Pero di pa rin magandang tignan na may babae sa bahay niyo. Lalo't doon pa ka mo natutulog sa kwarto nila ni Susan? Opo, Lo. Tsaka ayoko po talagang may ibang tao sa bahay na di naman po namin kaano-ano. Hayaan mo't dadaan ulit ako sa inyo sa isang araw, Apo. May mahalaga kasi akong inaasikaso sa gayon. Ipahatid kita sa Tita Sara mo. Baka nag-aalala na si Susan sa'yo. Naiintindihan ko po, Lolo. Pero pag bibisita ka po sa bahay, sana wala akong pasok. Oo naman, Apo ko. At dadalhan kita ulit ng pasalubong. Kahit wag na po. Sapat na ang presensya ng pinakamamahal kong lolo. Naku, bolero ka pala gaya ng tatay mo eh. Sige na. Tatawagin ko muna si Sara para may etid ka na at nang di sa gabi siya dahil pabalik dito. Tsaka Apo, Ano po yun? kapag tinanong ka ni na Susan kung bakit mo kasama si Sara, sabihin mo nagkita kayo sa bayan nang di sinasadya, ha? Sinunod ni Pauline ang bili ni Tatay Crisanto. Na kapag nagtanong kung bakit kasama niya ang kapatid kong si Sara, ay sabihing nagkita sila nito sa bayan habang nag-aabang ng sasakyan pauwi ang anak ko. Nagkataong nasa kwarto si Michelle kaya hindi ito nakita ng kapatid ko. Saglit lang kami nagkwentuhan ng kapatid ko. Nagpaalam din kaagad si Sara sa aming mag-ina. Dahil baka wala na itong masakyan pauwi kapag nagtagal pa sa bahay namin. Habang kumakain kami ay tahimik lang ako nakikinig sa kwentuhan ni na Pablo at Michelle. Ang anak ko naman ay pasulyap-sulyap sa dalawa. Tingin ko noon kay Pablo, parang wala silang kasama sa hapagkainan. Parang may sarili silang mundo ng bisita niya. Nang minsan mapabaling sa akin ang tingin ni Pauline, ay nagkatitigan kaming mag-ina. Baka sa mga mata ng anak ko ang disgusto sa nakikita niya. At simpatya para sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako at iniwas ang tingin kay Pauline, Miss Gwen. Ako na lang po ang maghuhugas ng mga plato, Ma. Hindi, Pauline. Ako na. Nakakahiya naman kay tita. Halos wala na ako na itutulong dito kahit sa mga gawaing bahay. Ano ka ba, Michelle? Bisita ka rito. At ikaw naman, Pauline. Assignment ang asikasuhin mo. Hayaan mo na dyan si Susan. Kayang-kaya na niya yan. Pero pagod na po si Mama. Napakarami niyang ginawa maghapon. Mapahinga ka na po sa kwarto ko. O di kaya manood ka na lang muna ng TV. Okay lang ako, anak. Saglit lang namang maghugas. Sige na, ako na dito. Tama ang papa mo, unahin mo yung para sa eskwela. Sabi ko naman sa'yo, kayang-kaya na yan ng nanay mo eh. Ano pang hinihintay mo, Pauline? Pumasok ka na sa kwarto mo. Halika na, Michelle. Huwag mo na isipin ang mga trabaho rito sa bahay. Obligasyon lahat yan ni Susan. Ma, pasok ka po agad sa kwarto ko pagtapos ka na, ha? Oo, anak. Oo nga pala, Susan.
Kunin mo yung mga labahin ni Michelle sa kwarto natin pagkatapos mo dyan. Mahirap na, baka maubusan siya naman susuot. Konti lang ang mga dala niyang damit. Ano ka ba, Pab? Konsehal, ako na lang po ang bahala sa mga damit ko. Sobrang nakakahiya na kay Tita Susan. Hindi ba sinabi ko na sa iyo, ang bawat salita ko, batas sa bahay na ito. O ano Susan, bakit hindi ka sumasikot dyan? Ha? Oo, kukunin ko pagkatapos ko dito sa lababo. Bilisan mo, dahil magpapamasahe pa ako sa iyo pagkatapos mo dyan. Ilang araw nang masakit tong likod ko eh. Konsehal, marunong po ako magmasahe. Yun ay kung okay lang sa'yo, Tita Susan. Talaga? Sige, ikaw na lang magbasahe sa akin. Doon na lang tayo sa kwarto namin para makadapa ako na maayos. Bago lumabas ng kusina, nilingon pa ako ni Michelle. Parang humingi ng permiso na masahihin ang asawa ko. Pero kahit naman tutol ako sa ideya, wala rin ako magagawa. Dahil gaya ng sinabi ni Pablo, siya ang batas sa bahay namin. Hindi ako mapakali. Lalo na ng pagsilip ko sa kwarto namin, ay nakasarado ang pinto. Natukso kung subukan kung nakakandado ba yun o hindi. At nanlumo ako nang malaman kung nakakandado nga sa loob. Hindi ako nakabalik kaagad sa kusina. Para akong napako sa kinatatayuan ko nang maulinigan ko ang pinag-uusapan ni na Michelle at Pablo. Dito ba, Konsehal? Dyan nga, yan. Sarap. Ang sarap mo pala magmasahe. Hindi ko pala nasabi sa'yo na palaging nagpapamasahe sa akin si Jason kapag nandito siya sa Pinas. Sa'yo na pala ako palaging magpapamasahe. Bakit? Ayaw mo na sa asawa mo? Ayoko naman talaga sa pagmumukha pa lang niya eh. Kaya nga ilang buwan na kaming hindi magkatabi matulog eh. Ang sama mo naman sa asawa mo. Mabait naman si Tita Susan ah. Masipag pa. Swerte mo kaya sa kanya. Ako? Swerte kay Susan? Nangiinsulto ka ba? Kung pwede ko nga lang isuli niya sa tatay niya, matagal ko nang ginawa. Nagsasama lang naman kami dahil kay Pauline. Dahil ba losyang na siya? Bakit kasi hindi mo bigyan ng pambili ng pampaganda? Hindi niya kailangan yun. At hindi rin siya tatablan. Bagay lang sa kanya na mukhang katulong. Tutal, wala naman siyang pinag-aralan eh. Ikaw ha? Paano pag nalaman ng mga tao na yung tinitingala at iginagalang nilang konsehal, malupit pala sa asawa niya? Bakit? Magsusumbong ka ba? Ha? Bakit naman kita isusumbong? Ikaw ang superhero ko. Kung di dahil sa'yo, baka kung saang kalye na ako nagpalaboy-laboy ngayon. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, Konsehal. Kaya nga bumabawi ako kahit sa ganitong paraan man lang. Hindi naman kita sinisingil ah. At hindi mo kailangan maghanap ng malilipatan. Dito ka lang sa bahay ko. Ano kung bigla akong paalisin ng asawa mo? Hindi mangyayari yon. At wala siyang karapatan. Kung may dapat mang mawala dito sa bahay, si Susan yon, hindi ikaw. Sobra ako nanlumo sa mga narinig ko, Miss Gwen. Nagkaroon ako ng kutob na may namamagitan sa kanilang dalawa. Pero ako rin mismo ang kumontra sa sarili kong hinala. Naisip kong ganun naman talaga ang turing sa akin ni Pablo. Malapit lang talaga siguro sila sa isa't isa. Kaya tiwala ang asawa kong hindi lalabas ang anumang masaksihan ni Michelle na nangyayari sa loob ng tahanan namin. Kahit matagal ko nang naririnig sa bibig ni Pablo ang mga panlalait sa pagkatao ko, masakit pa rin palang marinig na ipinangangalandakan niya pa yun pati sa ibang tao. Halos hindi ako makalakad pabalik sa kusina dahil nangangatog ang mga tuhod ko. Muntik na rin may malaglag na mga baso at plato habang naghuhugas ako dahil nangangatal pati ang mga kamay ko. Habang naghuhugas ay tuloy-tuloy sa pagpatak ang mga luha ko. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit bigla na lamang naging ganun sa akin si Pablo. Lahat naman ginagawa ko para lang maging masaya siya. Pinagsisilbihan ko siya. Hindi ko rin pinababayaan ang aming anak. Kulang na nga lang ay sambahin ko siya. Tapos puro pasakit pang nakukuha ko mula sa kanya.
Nanatili muna ako ng ilang minuto pa sa kusina. Hinihintay kong makatulog muna si Pauline bago ko pumasok sa kwarto niya. Ayoko makita ng anak kong namumugto na naman ang aking mga mata. Tay, Bakit para kang nakakita ng multo? nagulat lang ho. Napasugod kayo. May problema ba sa bahay natin? Ikaw ang may problema, Susan. Kayo na asawa mo. Nasa ang magaling na lalaking yon? Natutulog pa ho eh. Natutulog? Saan? Wala namang nakahiga rito sa sopa. Nakatulog na ho siguro kagabi habang nagpapamasahe. Pinamaan ng lintik. Pablo! Pablo, lumabas ka rito! Tay, hinaan niyo lang po ang boses ninyo. Huwag mo akong diktahan kung anong dapat kong gawin, Susan. Kung hindi mo kayang supilin yung walang hiya mong asawa, pues, ako ang gagawa doon. Pablo! Lolo? Tay, anong problema? Ano bang problema nyo? Nagmabang-maang ka pa? Ilabas mo yung babae mo. Anong babae yung pinagsasabi nyo? Ang aga-aga nang bubulahaw kayo. Hindi na kayo nahiya. Natutulog pa yung mga kapitbahay namin eh. Kung meron man dapat mahiya, ikaw yon. Ang lakas sa loob mong magpatira ng babae rito. At doon pa talaga natutulog sa kwarto nyo ng anak ko. Talagang wala kang respeto. Bahay ko to, Tay. Patutulugin ko kung sinong gusto ko. At wala na kayong pakialam doon. Kung gusto nyo, iuwi nyo na si Susan. Para wala nang dahilan para pakialaman nyo ang desisyon ko sa buhay. Hayop ko talaga. Hindi ka pa nakontento sa pananakit mo sa anak ko. Nag-uwi ka pa ng babae. Kung ako sa inyo, umalis na kayo rito habang nakakapagtimpi pa ako. Ba't hayop na to Hinahamon mo na ba ako, ha? Tama na, Tay! Umalis na ho kayo, pakiusap naman! Tama na po, Lolo! Huwag na po kayo mag-away ni Papa! Pasalamat ka sa mag-ina mo, Pablo. Pero itong saksak mo sa kokote mo, hindi ako papayag na basusin mo ng ganyan si Susan. Kapag hindi ka tumigil sa mga kawalang hiyaan mo, sinasabi ko sa iyo, nasa huli ang pagsisisi. Huwag niyo na akong takutin at magbantaan. Kayang-kaya ko kayong kaso ng trespassing. Gawin mo. Talagang gagawin ko. Pablo! Tay! Tama na! Tumigil na kayong dalawa! Nakahinga ako ng maluwag dahil nakinig si tatay sa amin ni Pauline, Miss Gwen. Kaya lang nagwala si Pablo pagkaalis ng aking ama. Si Michelle naman ay kalmado lang na nakatayo sa pinto ng kwarto namin at nakatingin sa asawa ko. Nang bumaling dito si Pablo, sinabihan niya si Michelle na magbihas dahil may pupuntahan daw silang dalawa. Hindi na sila kumain ng almusal at hindi rin nagpaalam sa akin si Pablo kung saan sila pupunta. Hindi ko rin alam kung bakit bigla kong naisip na sundan si tatay sa bahay namin. Tay, okay lang ba kayo? Oh, bakit nandito ka? Hindi ko rin ho alam eh. Bakit ba kayo napasugod ng ganung kaaga sa bahay? Dahil sa mga nalaman ko. Nalamang ano? Tungkol sa tunay na namamagitan sa asawa mo at sa bisita niya ko no. Nakausap ko kahapon ang asawa ng babaeng yon. Tama hinala ko. Meron silang relasyon. Nasa abroad pa lang si Jason. Gumagawa na ng milagro yung asawa. Kasama ang magaling kong manugang. Tay! Hindi naman kita pinalaking tanga, Susan. Kahit naman hindi ka nakatapos ng pag-aaral, matalino ka. Mahirap lang talaga tayo. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit mo hinahayaan si Pablo na harap-harapang ang lokohin at insultuhin. Asawa ko pa rin siya, Tay. At may anak kami. Hindi ko kayang ibigay kay Pauline ng maayos na buhay, lalo na yung makapag-aral siya sa magandang eskwelahan. Susan, anak. Kung talagang hindi mo kayang hiwalayan si Pablo, ipaglaban mo ang karapatan mo bilang asawa niya. Huwag kang papayag na harap-harap ka nilang pagtaksilan. Batas ho ang bawat salita ni Pablo sa bahay namin. Ako ang mas nasasaktan at nahihirapan kapag nakikita kitang ganyan, Susan. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon.
Huwag na ho nating balikan pa ang nakaraan. At pakiusap, huwag na muna kayong pupunta sa bahay. Kaya ko ho ang sarili ko. Pero kapag talagang hindi ko na kaya, sasabihin ko sa inyo. Ang anak ko, basta kapag may ginawa ulit sa'yo hindi magandang lalaking yun, lalo na sa apo ko. Ako, lintik lang ang walang ganti. At teka lang, nag-almusal ka na ba? Hindi pa ho. Wala ho kasi akong ganang kumain eh. Nako, hindi pwede yung ganyan. Halika, doon tayo sa kusina. Nagluto ng masarap na almusal si Sarah. Mamaya ka lang umuwi sa inyo. Namimiss ka na rin daw makasabay kumain ng mga kapatid mo. Habang nasa bahay ako ng aking mga magulang, ay pansamantala kong nalimutan ang mga problema ko kay Pablo. Gumaan ang pakiramdam ko at nagawa kong umiti. Matagal na rin mula nung huli kami nagsama-sama. Sayang nga lang at wala na si nanay. Pero mabuti pa si tatay kahit matagal ng byudo. Hindi na siya naghanap ng kapalit ng nanay namin. Naisip ko kung sana'y ganun din si Pablo. Pero napakalayo niya kay tatay. Tapat at dalisay magmahal ang aking ama. Samantalang si Pablo, buhay pa ako'y pinapalitan na. Nalibang ako dahil sa masayang kwentuhan namin, Miss Gwen. Hindi ko tuloy namalayan ang pagtakbo ng oras. Kung hindi pa pinaalala sa akin ni tatay na baka nasa bahay na si Pauline, ay hindi ko pa malalamang alas 5 na pala yun ng hapon. Inihatid ako ng aking ama sa sakayan ng jeep. Habang nasa biyahe, ay walang ibang laman ng isip ko kundi ang mga sinabi ni tatay tungkol kina Michelle at Pablo. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok sa pinto ng bahay namin. Sinalubong na agad ako ng sigaw ng mainit na namang ulong si Pablo. Agad na napalabas ang anak namin sa kwarto nito at lumapit sa akin. Tinanong ako ng asawa ko kung saan ako nanggaling. Pero sa halip na sumagot ay dumiretso ako sa kusina. Hindi na ako nagulat nang makita ang mga nakakalat na mga basag na gamit. Noong mga oras na yon, matinding galit ang nararamdaman ko, Miss Gwen. Ano ka ba, Susan? Kanina pa kita tinatanong kung saan ka galing. Bingi ka ba? O huwag mo sabing napipi ka na rin? Galing ako kina tatay. Talagang sinundan mo pa ang iskandaloso mong ama. Anong mga panlalaso na naman sa isip mong ginawa niya, ha? Hindi sinungaling ang tatay ko gaya mo. Anong sabi mo? Sino bang nagbasag ng mga platong to? Sana, kung marunong magkalat, marunong ding magligpit. Abat matapang ka ng sumagot-sagot sa akin, ah. Ano, sasampalin mo ulit ako? Sasaktan? Sige, nang isuplong ko kayo ng babae mo, idedemanda ko kayo, Pablo. At sa tingin mo maniniwala sila sa'yo? Susan, wala kang pruwebang may relasyon kami ni Michelle. Umandar na naman yung katangahan mo. Mambibintang ka na rin lang. Hindi mo pa siguraduhin totoo. Kausapin ko si Jason. Sabay kaming magdedemanda. Para matigil na ang kahiyupan ninyong dalawa. Pablo, ano ba? Yung buhok ko! Subukan mo lang gawin yan, Susan. Hindi lang kita kakalbuhin. Sisiguraduhin ko rin na hindi mo na makikita si Pauline. Sinubukan kong lumaban kay Pablo pero gaya ng dati, siya na naman ang nanalo. Palagi niyang ginagamit ang anak namin laban sa akin. Palibhas ay alam ng asawa ko kung gaano ko kamahal si Pauline. Siya ang lakas at kahinaan ko. Si Pauline ang lahat sa akin. Hindi ko kakayanin kapag tinutuon ni Pablo ang bantang ilalayo sa akin ng anak namin. Wala ko nagawa kundi pakisamahan si Michelle. Sa salas pa rin natutulog si Pablo. Pero mula nang makausap ko si tatay, hindi na ako makatulog sa gabi. Kaya nararamdaman ko kapag lumilipat si Pablo sa kwarto naming mag-asawa. Kapag akala niyang tulog na kaming mag-ina. Hindi ko man naririnig ang mga daing nila. Alam kong gumagawa sila ng kahalayan dun mismo sa kama naming mag-asawa. Hindi ko magawang mag-iskandalo. Dahil hanggat maaari ayoko malaman ng anak namin ang kataksilan ng tatay niya. Ayoko rin tuluyang mawalan ng respeto si Pauline kay Pablo. Kaya ako na lamang ang nagtakip sa mga kawalangyaan ng asawa ko.
Ako na lang ulit ang nagtiis para sa anak ko. Pero sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit ginawa ko ng lahat ng pag-iingat at pagtatakip kina Michelle at Pablo, dumating pa rin ang oras na nalaman ni Pauline ang totoo. Isang beses habang nasa grocery ako, naabutan ng anak namin sina Pablo at Michelle na naglalampungan sa sala sa habang nanonood ng TV. Nakalimutan ng asawa ko na ikandado ang pinto. At dahil abala sa pakikipaglandian sa babae niya, hindi na malayo ni Pablo ang pagdating ng anak namin. Papa? Ate Michelle? Niloloko niyong dalawa si Mama? Ang sama niyo! Ang sama mo, Papa! Pauline, magpapaliwanag si Papa. Walang ibig sabihin yung nakita mo. Napuwing kasi si Michelle, kaya hinipo ko ang mata niya. Tapos bigla ka dumating, anak. Sinungaling ka, Papa! Kaya pala galit sa'yo si Lolo kasi niloloko mo ang mama ko! Yan ang nakukuha mo sa pakikipaglapit mo sa lolo mo. Pati ikaw, nilalaso na ang isip. Mula ngayon ayoko nang pupunta ka sa bahay ng lolo mo at bawal na rin siyang tumuntong dito sa pamamahay ko. Ayoko na sa'yo! Doon na lang ako kina Lolo! Magsama kayo ng babae mo! Pauline? Huwag mo akong kausapin! Malandi ka! May asawa ka na, pumatol ka pa kay Papa! Ang bait-bait sa'yo ni Mama tapos aagawin mo lang pala sa amin si Papa! Pauline, huwag mong pagtaasan ng boses si Ate Michelle mo. Hindi ko siya ate! Kaya pala una pa lang ayoko na sa'yo! Yun pala dahil kabit ka ng Papa ko! Huwag mo na ulit babasusin si Michelle. Bisita ko siya. Kaya dapat lang narespetuhin mo siya. Maliwanag ba? Isusumbong kita kay Lolo Crisanto! I hate you, Papa! I hate you! Galit ako sa inyo ng kabit mo! Pauline! Hindi ka na ba talaga makikinig sa akin? Manang-mana ka sa nanay at lolo mo. Pablo, ano nangyayari dito? Bakit mo sinisigawan ang anak natin? Pauline, anak. Mama! Hayop ka talaga, Pablo. Pati ang anak natin sinasaktan mo na rin. Dahil bastos yung anak mo. Sinigawan niya at ininsulto ang bisita ko. Palibasa nakikita sa'yo. Tinaktan mo si Pauline dahil sa babaeng yan? Salot kang babae ka! Lumayas ka! Lumayas ka rito! Aalis lang ako kung si Pablo ang magpapalayas sa akin, Susan. Walang iya ka talaga! Ang kapal ng mukha mo! Aray! Gaga kang babae ka! Akala mo hindi kita lalabanan? Ha? Ano ba kayong dalawa? Tama na yan! Susan! Manahimik ka dyan, Pablo! Kakalbuhin ko tong kabit mo, malandi ka! Makate! Hindi makontento sa isang lalaki! Oo na, malandi na kung malandi. Eh ano naman ngayon? Kesa naman sa'yo na mukhang baboy at losyang, Susan. Kaya nawala ng gana sa'yo ang asawa mo. Losyang ka na nga, wala ka pang pinag-aralan. Bagay lang sa'yo maging katulong ni Pablo at iyaya ng anak nyo. Losyang! Lalong nagpanting ang tenga ko sa mga sinabi ni Michelle. Kung di pa ako inawat ni Pauline, baka nakalbo ko na ng tuluyan ng kabit ng asawa ko. Bukod sa malandi, ay napakakapal ng mukha. Hindi na ako sinaktan ni Pablo dahil inasikaso niya si Michelle. Ako naman ay yakap-yakap ng anak namin sa sofa. Napaiyak ako nun sa sobrang galit at awa sa sarili. Hindi ko rin matanggap na pati anak namin ay napagbuhatan ng kamay ni Pablo. Dahil lang sa pagtatanggol sa babae niya. Hindi pa rin umalis sa bahay namin si Michelle. At mula nang mahuli sila ni Pauline, hindi na itinago pa ng dalawang relasyon nila. Kinausap ko na lamang ang anak kong huwag pansinin ng mga nangyayari sa loob ng bahay namin. Hindi na kumakain ng luto ko si Pablo. Si Michelle na ang nagluluto ng pagkain nilang dalawa dahil baka raw lasunin ko sila. Kung minsan naman ay lumuluwas sila ng Maynila para doon maglamyerda. Alam kong naghihinala na noon ng mga kapitbahay namin tungkol sa tunay na namamagitan kina Pablo at Michelle. Pero kahit ako ay hindi yun maamin sa kanila. Dahil pinagbabawalan ni Pablo si Pauline na pumunta kina tatay,
Chinitsyempohan ng anak kong nasa Maynila ang tatay niya para makapunta sa bahay ng kanyang lolo. Doon nilalabas ni Pauline lahat ng sama ng loob nito kay Pablo. Nalaman na rin tuloy pati ng iba ko pang mga kapatid ang tungkol sa pagtataksil sa akin ng asawa ko. Minsan ay binibisita ko ni Sarah para kumustahin. Sinasabi ko naman lagi na huwag akong alalahanin. Kahit ilang beses pang mambabae si Pablo, ako pa rin ang legal na asawa. At yun ang hinding-hindi makukuha sa akin ng kabit niya. Pablo! Pablo! Oh, napano't at sumisigaw ka dyan? Ang buhok ko! Naglalagasan ng mga buhok ko! Baka naman sa shampoo lang yan. Hayaan mo, mag-iwan ako bukas ng pambili mo ng personal ng mga kailangan. Hindi kaya kinukulam na ako ng asawa mo? Kulam? Naniniwala ka ron? Ano ka, sinaunang tao? Tubong Mindoro ang mga magulang ko at marami na kaming kamag-anak ang nagpatunay na totoo ang kulam at barang. Walang lahing mangkukulam si na Susan. Alam ko kasi magkababata kami. At isa pa, kung may alam yun sa pangungulam, di sana matagal niya na akong ginantian sa mga pananakit ko sa kanya. Sigurado ka ba? Iba kasi ang pakiramdam ko, Pablo. Alam mo, stressed ka lang. Bukas pasal ulit tayo. Matagal na rin yung huling luwas natin. Pero gusto ko sana isama natin si Pauline. Ano? Istorbo lang siya sa atin. Anak ko siya, Michelle. Hindi naman pwedeng hindi niya maranasan yung mga pinararanas kong luho sa'yo. Hindi bali na si Susan. Pero ang anak ko, gusto ko mag-enjoy din siya gaya mo. Baka sakali sa pamamagitan nun, mawala na ang tampo niya sa akin at matutunan ka na rin niyang tanggapin sa buhay namin. Sinubukang iyain ni Pablo si Pauline pero tumanggi ang anak namin. Sasama lamang daw ito kung kasama ko. Laylay ang mga balikat na lumabas ng bahay si Pablo. Si Michelle naman ay napangiti. Hindi kasi talaga sang-ayon ng babae sa ideya ng asawa ko na isama nila sa pamamasyal ang anak namin. Dahil umalis ang dalawa at parang sa Maynila na naman ang punta, sinamantala ni Pauline ang pagkakataon para dalawin ulit ang lolo niya. Wala akong kamalay-malay na may mga dinadala pala si Pauline sa bahay ni tatay. Litrato at mga gamit ni Michelle. Kaagad akong kinabahan nang makita ang mga yun sa loob ng bag na palaging ginagamit ng anak ko tuwing may pupuntahan. May kutob akong si tatay ang may pakana ng lahat. Marahil ay inutusan nito si Pauline pero hindi sinabi sa anak ko ang tunay na dahilan kung bakit kailangan nito ang mga gamit ng kabit ng asawa ko. Ang alam ko, matagal nang tinalikuran ni tatay ang dati nitong buhay. Simula nung makilala nito si nanay. Lalo na nung magkaroon ng mga anak ang aking mga magulang. Pero dahil yata sa akin at sa pagiging martir ko, ay babalikan muli ng aking ama ang buhay na yon. Ang pagiging mangkukulam. Tutol man ako, alam kong hindi ko to mapipigilan. Lalo pat parang nasimulan na nitong gamitan ng ritual si Michelle. Bukod sa paglalagas ng buhok, napansin kong napapadalas din ang pananakitan siya ng kabit ni Pablo. Kala ko nga'y buntis dahil nagsusuka minsan at hindi makakain. Hindi ko agad naisip na baka kagagawan pala lahat yun ng tatay Crisanto ko, Miss Gwen. Ano ba kasi mga kinain mo? Baka naman naghalo-halo na dyan sa tiyan mo kaya sumasakit. O baka naman buntis ka. Samahan kaya kita bukas sa klinika. Nababaliw ka na ba? Baka makita tayo ni Jason at ng iba pa niyang mga kamag-anak. Oo nga pala, nawala kasi sa isip ko dahil sa sobrang pag-aalala ko sa'yo. Wala ka ba diyang gamot para sa pananakit ng tiyan? Wala na nainom ko na kanina. Sumakit din kasi kanina yung tiyan ko eh. Teka lang Susan! Susan! Ibili mo nga muna ng gamot si Michelle para sa sakit ng tiyan. Walang lunas sa karma, Pablo. Pwede ba? Huwag mo kong umpisahan. Bilisan mo rin ang pagbili at kanina pa na may milipit sa sakit tong si Michelle. Nagmamadali ka pala ba't di na lang ikaw ang bumili? Talaga bang hindi ka titigil sa pamimiloso po? Kapag lumala tong sakit ni Michelle, tatamaan ka na naman sa akin. Eto na, bibili na. Kung ano-ano na naman kasi siguro ay pinakain mo dyan sa kabit mo. Kaya naman sumasakit ang tiyan.
Dapat kasi hindi ka tumitikim ng pagkaing hindi sa'yo, Michelle. Lalo't may pagkain ka namang sarili. Naimpatso ka tuloy. Susan! Masakit talaga marinig ang katotohanan, Pablo. Kahit masama ang loob, sumunod pa rin ako sa utos ni Pablo. At pag minamalas ka nga naman, mula akong mabilhan ng gamot para sa pananakit ng tiyan. Inikot ko na halos lahat ng tindahan sa paligid namin. Pero wala pa rin. Pagbalik ko sa bahay, tahimik na si Michelle. Mukhang humupa ng nararamdaman nitong sakit. Inabutan ko silang magkayakap sa sofa ni Pablo. Nakasubsob ang mukha ng babae sa balikat ng asawa ko. Si Pablo naman ay marahang hinahagod ang likod ng kabit nito. Para akong sinaksak sa dibdib sa nakita ko, Miss Gwen. Sa kabila ng mga pananakit sa akin ni Pablo, nasasaktan pa rin ako makita silang dalawa sa ganong posisyon. Hindi ko pa rin magawang magalit ng tuluyan kay Pablo. Napagtanto kong mahal ko pa rin talaga siya dahil sobra akong nagselos sa kanila ng babae niya. Habang papunta sa kusina ay pinilit kong wag makalikha ng ingay. Ayoko maistorbo silang dalawa sa kanilang paglalambingan. Pumasok ako sa banyo at doon ko pinakawalan ng mga luha ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang halos wala na akong mailuha. Naghilamos ako pagkatapos at inayos ang sarili ko bago ko lumabas ng banyo. Maya-maya pa ay dumating na si Pauline galing eskwelahan. Lumapit ito sa akin at nagmano. Umiwas ako ng tingin sa anak ko para hindi niya malamang umiyak na naman ako. Pero kabisado na ako ni Pauline. Naramdaman ko na lang ang mainit niyang mga yakap na naging dahilan para muli akong mapaiyak. Ilang saglit pa ay kapwa na kaming umiiyak habang magkayakap sa kusina. Ano na naman ang drama niyo mag-ina? Susan, nasaan na yung gamot na pinabibili ko? Wala ako mabilhan kahit saan eh. Inikot ko na halos lahat ng tindahan pero wala talaga. Kahit kailan talaga, inutil ka eh. Akin na nga yung pera, ako na maghahanap. Mahaba pa magdamag eh. Baka bigla na namang atakin sa pananakit ng tiyan si Michelle. Ma! Bakit ka po pumapayag na ginaganong ka ni Papa? Pauline, anak. Hanggang kailan ka magtitiis, Mama? Doon na lang po tayo kina Lolo Crisanto. Matatahimik pa tayo at di ka na masasaktan pa. Hindi ako pwedeng magpatalo sa kabit ng Papa mo, anak. Tayo ang mas may karapatan sa bahay na to at sa kinikita ng tatay mo. Lalo ka na, anak. Kaya ako nagtitiis at patuloy na magtitiis ay dahil at para sa'yo, Pauline. Gusto kong makatapos ka sa magandang eskwelahan. Kapag umalis tayo dito sa bahay at nabuntis ang babaeng yun, baka wala ka nang mapakinabangan sa mga pinaghirapan ng Papa mo. Pero hanggang kailan ka po magtitiis? Hanggat kaya ko. Basta huwag ka sanang maaapektuhan sa mga nangyayari sa amin ng Papa mo. Mag-focus ka sa pag-aaral mo, anak, para hindi ka matulad sa akin na minamaliit ng asawa. At pipiliin mo rin sanang mabuti ang lalaking mamahalin mo't pakakasalan balang araw. Nakatulog kami ng mahimbing nung gabing yon, Miss Gwen. Hindi na ulit inatake ng pananakit ng tiyan si Michelle sa buong magdamag. Kinabukasan habang nag-aalmusal, ay sinabihan ako ni Pablo na labhan ko raw ang mga maruruming damit ng kanyang kabit. Bakit ito lang? Isasama ko na rin lahat ng labahin mo, Michelle. Pati na rin yung sayo, Pablo. Anong nakain mo, Susan? Baka naman may sakit ka. Oo nga naman, Susan. Nakakapanibago. Ayos ka lang ba? Kusang loob mong lalaban ng mga damit ni Michelle? Oo nga. Naisip ko lang, nakakapagod din pala makipagbangayan. Wala nang katahimikan dito sa bahay. Pwede naman siguro tayong magkasundo na lang kaya bakit di natin subukan? Ikaw lang naman tong nagmamatigas pa at pakikipag-away lagi. Kung sinusunod mo na lang kasi lahat ng sabihin ko sa'yo, wala sana tayong problema dito sa bahay. Pasensya na kayo sa akin. Nadala lang ako ng emosyon. Baka may request din kayong ulam. Ipagluluto ko kayo. Hindi pa makakilos ng maayos si Michelle dahil naubos ang lakas niya kakasuka. Tamang-tama. Kailangan niya na may sabaw. At matagal na rin akong naglalaway sa nilagang baka. Walang problema. May natira pang baka sa ref. Ilalabas ko na para lumambot. Sige na, ako nang bahala rito sa kusina.
Asikasuhin mo na lang si Michelle, Pablo. Nakahanda na rin pala yung paborito mong polo sa kwarto nyo. Ano ba talagang nakakain mo at bigla kang bumait? Pablo naman, matagal na ako mabait. Kaya nga tayo naging magkaibigan noong mga bata pa tayo hanggang sa… sige na, marami pa akong gagawin. Susan? Oh, may kailangan ka pa ba? Wala naman. Gusto ko lang sabihin salamat. Para saan? Sa lahat. Sa pagtitiis mo sa akin sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Lalong-lalo na sa pag-aalaga mo sa anak natin. Obligasyon ko yun bilang ina. Pero yung paulit-ulit na magtiis sa akin, hindi mo obligasyon. Pero ginagawa mo pa rin. Dahil asawa mo ko, di ba may sumpaan tayong magsasama pa rin sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya? Kakausapin ko si Michelle mamaya. Siguro naman matagal na ang 5 buwan na pagpapatuloy ko sa kanya dito sa bahay. Anong ibig mong sabihin? Tinatabla na yata ako ng sundot ng konsensya. Gusto kong ayusin ang pamilya natin, Susan. Ayokong tuluyang lumayong loob sa akin ni Pauline. Naantig ang damdamin ko sa mga sinabi ni Pablo, Miss Gwen. Hindi ko inaasahang may pag-asa pa palang magbago siya. At may balak ayusin ang unti-unting nasisira naming pamilya. Talaga yatang mas matimbang pa rin ang tunay na asawa. Lalo na kapag merong anak na nagbubuklod sa inyong dalawa. Hindi ko mapigilang mapaiyak nung mga oras na yon. Niyakap naman ako ni Pablo. Hindi ko na halos maalala kung kailan ako huling niyakap ng aking asawa. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataong yon para mayakap din siya ng mahigpit. Noong mga oras na yon ay nakita pala kami ni Michelle. Galit na galit ito, pero hindi naman nagtangkang lapitan kami. Alam din nito na mas may karapatan pa rin ako kay Pablo. Nagmamadaling pumasok na lang ito sa kwarto naming mag-asawa at nagwala nang marinig yun ng asawa ko. Dahan-dahang kumalas si Pablo mula sa pagkakayakap sa akin. Tinanguan ko na lamang siya. Nagpapahiwatig na puntahan na niya ang kabit niyang nagwawala. Ilang saglit lang ay kumalma na si Michelle. Nagtagal sa kwarto namin si Pablo. Maya-maya pa'y nagulat ako nang marinig kong umuungol ng malakas ang kabit niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lahat na nangyari sa pagitan naming mag-asawa bago siya umalis ng kusina ay natabunan muli ng matinding galit ko para sa kanila ng babae niya. Hapon na halos nang palabasin ni Michelle ng kwarto si Pablo. Tapos na akong maglaba at magluto ng hapunan. Tiningnan ako ng asawa ko na parang humihingi ng paumanhin, pero hindi ko siya pinansin. Susan, galit ka ba ulit sa akin? Kausapin mo naman ako. Huli na talaga yun, maniwala ka. Nag-usap na kami ni Michelle. Pumayag siyang umalis dito sa susunod na linggo. Hindi na, Pablo. Hindi na ako ulit magpapauto sa'yo. Tanggap ko nang hindi mo kayang iwan ang kabit mo. Hindi totoo yun. Pinakalma ko lang siya kanina. Pero biglang naghubad eh. Nagselos daw dahil nakita tayo magkayakap. Susan, lalaki ako. Marupok. Mahina sa tukso. Kaya may nangyari na naman sa amin. Tama na, Pablo. Pagod na akong intindihin ka. Ayoko na. Ako na lang ang aalis dito sa bahay at isasama ko ang anak ko. Huwag mong gawin yan. Walang aalis, Susan. Hindi kayo aalis si Pauline. Konting panahon na lang naman ang hinihiling ko sa iyo eh. Bukas na bukas din. Iyahanap ko na malilipatan si Michelle. Tapos ano? Tuloy pa rin ang relasyon nyo? Hindi na talaga ako aasang magbabago ka pa, Pablo. Basta sisiguraduhin kong hindi mapupunta ang anak nating si Pauline sa lalaking tulad mo. Please naman, Susan. Makinig at magtiwala sa akin. Seryoso ako sa sinabi ko sa iyo kanina na gusto kong ayusin ang pamilya natin. Kayo ni Pauline ang pinipili ko. At mamamatay akong ikaw pa rin. Ikaw lang ang asawa ko, Susan. Susan. Hindi na ako nakinig ulit sa mga kasinungalingan ni Pablo, Miss Gwen.
Hinintay ko na lamang makauwi si Pauline at pagkatapos ay umalis kami. Walang nagawa ang asawa ko para pigilan ang pag-alis namin. Nagpunta kami kina tatay at nanatili kami ron ng ilang araw. Wala na akong pakialam kung magbuhay reyna sa bahay namin ng kabit ni Pablo o kung magpakaligaya sila sa piling ng isa't isa. Ayoko makasanayan ni Pauline ng ganong sistema. Lalo pat dalagitan na siya nung mga panahong yon. Nalaman ko mula sa aking ama na nagpunta si Pablo sa bahay ng mga magulang ko at nagtangkang kausapin ako pero tinaboy siya ni tatay. Masakit man at mahirap para sa akin, pinilit kong wag siyang harapin at kausapin. Maging ang anak namin si Pauline ay ayaw na rin makita ang tatay niya. Dahil doon ay nalungkot at nasaktan ako para kay Pablo. Alam ko kasi kung gaano niya kamahal ang anak namin. Si tatay naman ay kinumbinsi akong wag munang umuwi. Subukan ko raw ang asawa ko kung talaga bang sincero si Pablo sa mga sinabi niya sa akin bago kami umalis ni Pauline. Pero 1 linggo pa ulit ang lumipas ay hindi pa rin niya pinapalipat ang kanyang kabit. Doon na talaga ako tuluyang nawalan ng pag-asang maaayos pang muli ang nasira naming pamilya. Unti-unti ko na lang tinanggap na kami na lang talagang mag-ina. Pwede pa rin naman ako humingi ng sustento kay Pablo kahit doon kami nakatira kina tatay. At kung sakaling magkaanak sila ni Michelle, tanggap na rin ni Pauline na may kahati siya sa puso at mga kabuhayan ng kanyang ama. Pero isang araw, binulabog kami ng isang masamang balita. Sina Pablo at Michelle dinala sa ospital. Hindi kasi matanggal sa pagkakahugpong ang mga maselang bahagi ng mga katawan nila. Isang malaking eskandalo yun. Lalo't alam ng lahat na pareho silang may asawa. Bukod pa ron, konsehal ang asawa ko. Susan, tulungan mo kami ni Michelle. Hindi ko alam kung paano, Pablo. Bakit ba kasi umabot sa ganito? Diyos ko! Pawikan. Ayon sa tatang ko, kapag nagsabay ang pakikipagtalik ng tao sa pawikan, ay nangyayaring ganito. Maraming kaso na rin noon ang nagpatuloy na totoo ang sinabi ng aking tatang. Bakit? At paano ho nagkaganon, tay? Yan ang hindi ko masasagot, anak. Hanggang ngayon kasi, wala pang maayos sa paliwanag kung bakit nangyayari yun. Binalas kayo ng kabit mo, Pablo. Pwede rin karma nyo na ito. Ay naman! Wala na akong sinabi. Pero hindi ko rin talaga alam kung anong lunas, Susan. Swerte kung may makapaghiwalay sa inyong dalawa. Sa oras na mapaihi si Pablo, habang magkahugpong pa rin ang mga pribadong bahagi ng mga katawan nila, malalason sila pareho. At pwede rin nila yung ikamatay. Nung mga oras na yon, ay napuno ng pangamba ang puso ko para kay Pablo, Miss Gwen. Isinantabi ko muna ang galit at hinanakit. Ginawa ko ang lahat para matulungan sila pero nabigo ako. Dahil sa sobra nilang tagal na magkadikit, ay halos nakandado na ang mga masasela nilang parte ng katawan. Hanggang sa naabutan nga si Pablo ng pag-ihi sa loob ni Michelle. Kumalat yun sa loob at pareho silang nalason. Sobrang aking panlulumo ng mga oras na yon. Pumalahaw naman ng iyak ang aming anak na si Pauline nang malamang patay na ang papa niya. Dumalaw din sa ospital si Jason kasama ang anak nila ni Michelle na noon ay 4 na taong gulang pa lamang. Naging usap-usapan kami ng mga tao dahil mabilis na kumalat ang iskandalong kinasasangkutan ng asawa ko. Sa libing ni Pablo, halos wala na akong mailuha. Marahil ay naubos na dahil sa dami ng pasakit at paghihirap na dinanas ko noon sa piling niya. Yakap-yakap ko si Pauline na hindi pa rin matanggap ang bigla ang pagkawala ng papa niya. Napansin kong tahimik lang si tatay at tila malalim ang iniisip. Marahil ay nagsisisi itong hindi nabigyan ng pagkakataon si Pablo na makabawi sa aming lahat, lalo na sa aming mag-ina. Palibhasa'y konsehal, maraming nakipaglibing sa asawa ko. Noon ko napagtantong marami rin pala siyang natulungan. Maraming nagmamahal kay Pablo, bukod sa amin ni Michelle. Kahit paano ipanatag na rin ako dahil nagkapatawaran kami bago siya mawala.
Kaya pala bigla siyang bumait. Senyales pala yun na malapit na siyang magpaalam sa amin ni Pauline. Tahimik ang bahay nang bumalik kami ron. Hindi ko akalaing isang araw ay hahanap-hanapin ko rin palang mga ingay. Ang mga sigawan namin ni Pablo at pag-aaway. Talaga nga palang maiksi lang ang buhay. Kaya habang kasama mo pa ang mga mahal mo, sulitin mo ang oras mo. Dahil hindi natin alam kung kailan sila babawiin sa atin ng Panginoon. Pwede ba kitang makausap, anak? Tungkol ho saan, Tay? Tungkol sa nangyari kay Pablo. Totoo yung kwento tungkol sa pawikan. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit nangyari yun sa asawa mo at sa kabit niya. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Nagpakuha ko kay Pauline ng mga gamit ng babae ni Pablo. Kasama na rin ang mga pang-ilalim niya. Inurasyonan ko ang isa at yun ang naging resulta. Hanggang hukay ay magkadikit silang dalawa ni Pablo at hindi mapaghiwalay. Tay! Wakas. Susan! Susan! Oh, bakit? Anong problema?